Sa kantang Family Shark si Baby, eto na. Aksidenteng nahuli ng mga mangingisda, walang tigil sa paglalaro, sumabit sa lambat. Si Daddy at si Mami nangungulila. Kaya kung fan ka nila, wag na lang po itong panoorin lalo na sa mga bata. Sadya ko dito alimango, pero pumukaw ito ng aking pansin. 100 binigay na din sa akin. Pagdating sa bahay sinilip ang bibig, kaya pala parang lagari ang ngipin na patulis, pamputol ng laman kaya kinatatakutan. Pagdating sa bahay hiniwa ng mas maliliit na kahit bulilit yung laman namumuti at medyo makapal. Saka tinanggal ng bituka sunod na hinugasan. Dito ko na nilagyan ng sibuyas, luya, dahon ng laurel at paminta. Pinaalatan ng asin, madaming suka, pantanggal ng lansa, saka isinalang mapakuluan. Ilang sandali ang nakalipas saka binalikan, hinango upang mapalamigan. Akala ko noong una makunat ang balat dahil tinanggal ito ng una kong natikman. Pero panahon na nakalipas kaya yung lasa gusto kong balikan. At yung tinik malambot din, hindi katulad ng sa isda nakakatusok ng balat kapag hindi naiwasan sumasabit. Pagkahimay sunod ako nagpakatas ng niyog, kinuha sa isang pigaan. Dito na ako naggisa ng sibuyas, bawang, luya, pinalabas ang aroma. Inilagay ang siling pula at panigang para naman may laban. Kasunod na din yung nahimay na laman, binudburan ng paminta, kaunting magic, hinalo upang pampalasa magsama-sama. Ibinuhos ang kakanggata, mapalapot at kaunting asin panimpla. Binawasan ng apoy at hindi tinakluban. Para naman may gulay, the best dyan dahon ng malunggay. Kaya aking hinimay at yung nakasalang binalikan, dahon ang siyang nangibabaw. Nagmamantika na ang sabaw pero ayos na sa kaunting singaw. Panalo to sa kaning bahaw. Sa mga kanayon nating Bicolano o Ragon Padi, kinunot ang tawag nila dito. Lord, thank you po sa blessing na pinagkaloob nyo sa amin ngayong araw. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Po, nagmamantika. Tama-tama po yung kanin ko. Bahaw. Sa ibabaw po yung anghang. Sabit agad sa aking lalamunan. Tsaka po yung kanyang gata. Yun yung nalalasahan ko. Tsaka yung balat niya. Hindi na rin makakunat. Lambot na din . Tsaka meron siyang kaunting asim. Gawa nga nung pinakuluan siguro natin sa luya kanina, ay sa suka kanina. Kumapit po yung asim na suka. Kaya nawala na yung kanyang lansa. At saka yung mga palikpik. Sana nga po yun yan . Tingnan nyo may tinik. So pag kinagat mo siya, nadudurog na din. Ayun sa manok. Yung parang litid na manok. Cartilage, ganun po. Sarap. Saka yung atay. First time ko itong matitikman yung kanyang atay. Ayan po. Ang lambot. Wala din. Yung atay niya, pangkaraniwan lang din po lasa ng mga atay ng isda. Wala po siyang pagkakaiba. Panalo sa kanin. Pero ayos din ho ito sa pulutan. Kaya hindi ko ito ubusin. Tatabi ko ho. Dahil hindi yan kakainin ng mga anak ko. Ayaw po nila yan. Lalo na't nakita nila nung binili ko. Pero si Mrs. titikman ho yan. Parang kulang yung anghang niya. Kaya naglagay pa ako ng sausawan just in case. Talagang pagpapawisan ka. Quality na ulam. Wala man ho siyang sabaw. Pero
Tudahagod pa rin. Mm. Sarap.